Minsan di naman doon nakabase lahat eh. Sa hugis talaga, form talaga ng katawan. So, in short sir, mga ilang months pwede mo na i-release as show potential? 2 to 3 months. Ting, di ba? Oh, okay. Mababso gidaya. So, good morning mga groomers. Once again, this is Freight Sinisa and welcome to my vlog. So, mga groomers, we have here Cyril Cañaleta. So, naata sa iyahang farm. Later on, we're gonna show you magtorta sa farm. Taglish, Tagalog, English, or kahit saan ka comfortable. So, Sir Sai, can you please introduce yourself and kailan ka nag-start sa goldfish? Good morning everyone. I'm Cyril Cañaleta. I started goldfish keeping way back 2019, but sa other fishes like koi fishes dugay na yun, elementary days pa. Okay, may na talaga, may background na sa pag-iisda sir, so since bata pa. But sa goldfish sir, since you mentioned you started 2019, 5 years ago. So pag-start mo ng goldfish sir, direct ka into breeding or hindi pa, keeping lang muna, tapos grooming. Una ang grooming before ka pumasok. Nag-entry din ng ng show na walang mga panalo. Of course, part naman talaga sir, no. So later on we're gonna talk about sa mga shows na but for now, so sa breeding muna tayo. So sa breeding sir, kailan ka pumasok sa breeding? Yun, mga lang yun. Hindi naman matagal yung pagpasok ko sa breeding kasi nagbe-breed naman talaga ako ng koi. Kaya easy lang siya. Nung sinuggest ni attorney na mag-breed kami ng goldfish. Si attorney para yung dito. Koi talaga yung ko kasi yung first love ko sa fishes. Basic na lang pag tapos yung sa kanila kasi yung goldfish taka flower horn. Ayun, naanuhan namin na mas maganda yung sa breed yung goldfish. Try sa goldfish. Kaya yun, goldfish. 2019 pa rin yun. Pero early 2019 kasi yung pag-groom. Tapos mga ilang buwan lang, yun na. Pasok agad sa breeding pasok kasi. Sa breeding, doon na nag-start yung mga panalo sa sa fish shows. Diyan na. Yun mga own breed na yun. So same lang ba ang sir pagka siguro sa koi, of course single tail lang naman ang koi. Pero when it comes to hand breeding pa rin or natural sa akin, ka? Naka-try ako ng natural. Tapos mas convenient yung hand breeding. Ubos talaga lahat yung egg, di ba? Tsaka sa time, yung
ano, sa baga, mabilisan yung ano ba, mabilis matapos. Mahirap tayong pagkatagalog nito. Bantayan mo lang kasi yung ano, yung fish na ano, na ready to breed na. Yun, i-breed mo. Ano yung mga signs mo, sir, pag yung isda na kinokondisyon mo is ready na talaga to breed sila? na. Yung ano, yung tiyan na medyo ano na, may laman dito pag i-touch mo. Tapos ano siya, ano ba yung humok sa Tagalog? Ano, mapipisil mo na? Mapipisil mo na. Yung ano siya, yung belly niya. Belly niya, may ano dito, may parang forma. Yung ano, yung hiniwa natin yung mga kinakain na isda. Makakapa mo yan dito. Yung mga eggs? Oo, yung mga eggs. Ayun na, iano mo na, isalang mo na sa breeding tub. Isamahan mo ng dalawa, kahit dalawang male. Yun na. Ipapahabol mo, sir? Ipapahabol mo muna. Hindi naman yung nagda-drop na ano, hindi hinahabol. Kumbaga, kailangan siya ng ano. So, after maghabulan, nagda-drop. Babantayan mo ng ano, madaling araw. Yun lang mga ginagawa ko. Babantayan mo madaling araw. Minsan 2 AM, 3 AM. Yun, nag-start na yun na ano, habulan nila. Grabe pala yung ano, yung tsaka ano na yun. After that, sir, pag nag-lay na, hands po na lang. Hands po na lang. Transfer na sa ano, sa maliit na langgana. Anong purpose? Doon kay hands po. Doon ano? Para mas ano siya, mas sure talaga na mapifertilize ng male. Minsan kasi yung male, konti lang yung melt na lumalabas. Kaya dalawa ginagamit mo first kaya para minsan dalawa. Sigurado. Pero pag yung male, malakas yung ano, melt niya, isa lang. Isa lang. Para short ka talaga sa kanya yun. But sa conditioning sa female, sir, ano ang first na or anong anything na pwede mo i-advise sa gustong pumasok sa breeding? Usual lang naman, wala namang nagbago. Una, live food. Kiti-kiti. Yung mosquito larvae, yun lang naman ang ano, pinaka-importante. Tapos add mo na rin yung dried shrimp. Dry shrimp? Nagagamit kami ng dried shrimp pero di yun pwede na ano, halos sa isang araw dami kayo bibigay. Konti-konti lang yun. Yung dry shrimp? Yung dried shrimp. Pero yung mosquito larvae, lagi-lagi yun. Kaya pag wala kang mosquito larvae, pwede na yung dried shrimp. Yung chubis rin din? Hindi naman sa akin lang experience. Hindi ko naman ginagamit yung chubby for conditioning. So mosquito larvae and yung dried shrimp. Dried shrimp. Pinaka-main ko na gamit. Sa pag-start mo ng conditioning sa female, sir, mga ilang weeks kaya yun? 1 to 2 weeks. Okay na yun. Basta mature na ang female. Mature ang female meaning ilang months age niya? Mga nasa medium to large size na, mabilis na yung condition. Okay. So sa size na lang magmamatter? Sa size na hindi lang. Na yung ilang months pa. Ilang months. Minsan kasi may mga hindi tumutuwa. Maliit pa matanda na. Yun ang problema. So pag start ng female na mga around medium, pwede na. Large is the best. Large ang maganda. Para maraming laman maramihan ng breeding mo, isang drop lang. Hindi lugi. Pero sa magsa-start, at least mag-practice mo lang sa medium. So 2 weeks, sir, araw-araw live at saka dried shrimp. Dried shrimp. May pellets na rin para siya. Yung tatlo lang naman ang yung alternate lang. Alternate lang. Pero yung mosquito larvae, kung mas prefer mo araw-araw if merong supply. If merong supply. Pag wala, yung alternate yung dried shrimp talaga. Pwede mo pagsabayin, pwede mo alternate. Okay. So kahit alin sa dalawa doon, mabilis talaga mag-fill ano tawag yung itlog mag-develop. Okay. So within 2 weeks, sir, ready na yung female for sure. How about sa male, sir? Paano kino-condition? Sa male, lang naman yan. Tapos yung parang nag-groom ka lang ng basic lang pala ang male. Yun lang, wala nang ibang gagawin. Tapos mga steam egg, yung mga ganun. Pero lang. Separate lang sila. Separate lang para siya. Anong ba tawag ng sa hindi ma-accidental breeding? Yung to avoid, okay. So, ang female talaga pinaka-importante ang conditioning. Pinaka-importante. So, ang male, ready na lagi. Tapos mas maganda, maraming male na nakahanda. Kasi minsan may mga male na ngayong araw hindi naglalabas ng male. Kahit isama mo sa female. Ready na yung female. So, okay. Sayang lang. Kaya pala mas mabuti. Marami ang male kung hand breeding ka. Kung hand breeding ka? Okay, madami ka ihanda na male pag hand breeding ka. Para pag di ba? Konti lang yung pagsamahin mo yung dalawa. Oo. Yung male at saka female. Pag may mahabol doon, di ba, maglalabas ng male.
Yung iba kasi hindi naglalabas. O dapat marami. Okay. Para sure ka talaga na yung... Marami kang option. Pag nagda-drop yung female, makaano talaga, fertilize talaga. Para hindi sayang din ng 2 sayang. weeks Kasi na. minsan, kunti lang yung milk na lumalabas, tapos daming itlog ng female, hindi na-fertilize. So, mas prefer mo, sir, medyo, let's say, papasok tayo sa breeding, let's say, Ryukin yung specialized mo. So, at least may 3 female ka na kinokondisyon, mga ilang male kaya, sir? At isang female talaga, 2 male yung list. Para kung 3 ang female mo, 6 yung male mo. Medyo marami pala ang kung talaga yung prepared ka talaga ba sa breeding mo. So, any advisor sa bago pumasok sa breeding, anong dapat ihanda? Pinaka-importante nun, water supply. Tulad ngayon, shout out to. Mahirap. Yun yung pinakauna. Tapos pangalawa, yung filtration ng mga tub mo. Pasok na doon yung sa facility. So facility na yan. Yung talaga pinaka-importante kasi mahirap magbe-breed ka, wala kang paglalagyan ng fry. Tapos yung magkakaling ka, wala kang maanuhan sa show potentials, yung mga mat grades. Yung mga area na importante. So first, mas mabuti yan yung unahin. Kasi yung material madali. Tapos materials mo sa breeding, yung preferred mo talaga, di naman kailangan na import talaga or local breed. Basta preferred mo yung maganda ang maganda line. Yung line, tapos yung katawan ng fish na binibreed mo. Yun talaga yung gusto mo, di ba? Okay. Para rin show potential yung hinahanap. Pag nagja-judge ka ba, di ba? Pag nagja-judge ka, may preferred ka na isda. Gusto ko talaga. Kung yung gusto mo ipapalabas ng mga isda, yun yung mo. So, hindi talaga advice for you, sir, hindi talaga kailangan import para ganun talaga. Hindi naman kailangan import. Basta maganda lang. Ganito na lang, sir. Yung breeding line ko sa Ryukin. Sa totoo lang, wala talaga yung naipasok na import na blood. Kanino mo kinukuha yung material? Ang first ko talaga na female. Di ko malaman kung saan yung galing. Basta yun sa akin yung classmate nung brother-in-law. Iniwan lang yun sa akin. Tapos Ryukin yun na yung malaki ang ulo pa talaga ba? Yung old na Ryukin. Yung parang parang dimikin yung ulo. Yun yung una, yung female. Tapos na-infuse lang yun sa kay Tikoy na line. Male yung kinuha mo kay Tikoy? Male yun, Hindi pa yun ang unang breed na yung kay Tikoy. May kasama kasi yun, 2 kasi yun, pareho malalaking ulo. Malaking ulo. Tapos yun, di ba, makita natin na maganda yung maliit na ulo na Rayo. Ngayon, di ba? Kumuha kami kay Tikoy. Yun na, doon na nag-start yun na naglalabas na yung mga preferred mo na form, head, mga ganun, body. Tapos, na lang, salin-salin na lang, infuse konti. Yung na-infuse lang yan, kay Diasis na, line. Diasis. Pero local pa rin. Local breed na yan, island born na yan Saka, di naman yun, yung, di ba, yung may BIS yata yun na laging BIS. Yung kapatid na nun. Tapos, na-breed ng, local. Hindi talaga siya pure na import. Wala. Yung parents, of course, hindi naman maglalabas ng maganda yan. Pag hindi import. So, good thing na at least ma-share natin sa mga ka-groomers natin, sir. Di talaga kailangan. Yung iba kasi yung import. mga bago ngayon, kailangan mga show potential. Kaya tinatanong ko, pang ano ba to, sir? Pang future material ko. Sabi ko, baka isipin niyo sir, nga potential tong lalabas na. hindi talaga. Yung kinukuha namin kay Tiko, di naman yun mga potential. Material grade. Material grade lang kasi yung kumbaga parang wise spending ba. Pero sayang kasi yung pera mo na mahal lagi yung kinukuha mo. Tapos ganun lang din naman ang lalabas nun. Hindi ka naman sasali sa show. Purpose mo is breeding. Magandang line. Maganda ang mo, may lalabas. Sa sir, dito naman tayo sa pagkakaling. Kaling. So, first call, mga ilang days or weeks from hatching? Pinaka-ideal talaga niyan. Mga 1 week, na yan Pwede na yan magkaling. Yung basta maganda lang ang feeding mo. Makikita mo na yan yung mga single tail niyan. Anong feeding mo, sir, for a week? Duck niya, yung Kiti-kiti, hindi pwede. Hindi pa yan pwede. Yung duck niya na maliit. Kaya, yung nga sabi ko, pag maganda ang feeding mo sa mabilis yan tumubo. 1 week niyan, nakikita naman yan lagi ni Sir Joji. 1 week. Present pala dito yan. Yun, 1 week. Pero pag yung medyo
ano ka, konti sa live food, yan, maabot ng 2 to 3 weeks yan. Tsaka ka pa makapag first call. Kung yung egg ng egg yolk, ano ba yun? Yung mga egg yolk lang bibigay. Ganito kasi sa akin pag first, kumbaga, nag-ano na siya, nag-free swim. After free swim, di ba, 1 to 2 days lang yan after na mag-one hatch. After ng free swim, yun, for 2 days, egg yolk ang ibibigay. 2 days lang? For 2 days. Yung sa akin lang ha, tapos makikita mo na yun, mag-yellow-yellow yung tiyan nila. Pag gano'n na? Pag gano'n na, meaning, kaya na nilang kumain ng maliliit na dapnya. So, yung dapnya na kinukuha, ipifilter pa yan. May maliit pa kasi yan, yung mga bagong-bagong ano ba. Grabe, no? Yung ganyan. Yung parang brine shrimp na kaliit, grabe. Meron yan. Kung pag-anuhan mo talaga ng effort. Kaya hindi madali yung ano. Yung pag-reading. Oo. But speaking of brine shrimp, sir, hindi ka, BBS hindi ka gumagamit. Gumagamit dati. Pero mahal. Pero talo ka sa presyo. Magkano yung nata? 3,000, di ba? 3 to 4. 3 to 4,000? Yung ganun lang kalaki yun. And if ganyan ang gagamitin, sir, mga pag-hatch, yan na yun. Diretso na yun. Ilang weeks yan? Mga 1 week? Safe din. 1 week. Mga 1 week pwede na yun. Pero pinaka-safe pero yan. Pero mas maganda talaga may dap niya kasi pag yung 1 week na, kailangan na nila yung mas malaking yung food nila ba? Mas mabubusog sila. Kaya pag brine shrimp, kailangan mo rin ng malaking hatchery sa brine shrimp. Another facility naman for... Another facility mo na naman. Another effort. Expenses. Expenses na naman. Pag dap niya, diretso ka lang kuha sa umaga. Mga ganun. Yung dap niya is less yung expenses mga groomers. However, medyo ang effort lang. Super naman. Kailangan talaga, tulad dito, maraming nagbe-breed ng gapi. So may kompetensya ka. Minsan, 4:30, malabas ka na, 5 a.m. Para hindi maunahan sa kanal. Ikaw mauna sa, sa spot, lagi. Hindi naman pwede bilhin yung kanal. Oo. Tapos, habulin ka pa ng aso. Ganun lang. So, in short, sir, ano talaga, super effort talaga. Super effort pag magbe-breed. Hindi talaga. Kaya, minsan, yan, kita mo sa Facebook, may nag-aaway na breeder, tsaka, buyer. Mahirap na yan. Iba, binabarat na. So, sir, sa, let's go back sa, sa culling. First week, pwede na, no? Pwede ka na mag-start. So, kung ganon, after nun, i-separate mo na yung pag-grow mo na. Kung kaya na mag-chubby, yung sa akin lang yung process ko. Kaya mag-chubby, pwede mo na i-chubby yun. Yung medyo malalaki na. Yung kakaya na nila mag single tail, sir, no? Tapo na. Tapo ng single tail. Sa first culling. Bakit, bibigay ko sa koi. May koi ka naman, pang feeding. Lalo na kung may monster fish ka. Lalo na. So, first culling is single tail. Single tail. Second culling? After naman 2 weeks, yun, second culling na yun. Yung split, tsaka fuse. Fuse. Yun na yun. Fuse, tapo na naman. Pwede mo i-separate pang masa. Nagbebenta ka pa rin ng meron kasing pangbawi sa pangbawi sa gastos. Then, so 1 week, single tail. After 2 weeks, fuse, and 3 weeks na. After that, sir, pag-grow mo na naman yun, regrow na yung mga kompletong hindi fuse. Tapos, na naman yun. Yun yung individual na pag culling sa yung viewing tank. Yung yung angle ng tail. Yung so, third call na yun. In short, mga potential na yun? Kukuhanin mo na yun doon ang potential. Doon na papasok yung... Pero di pa yun talaga yung potential na yung masushow mo. Kasi pag yun, after nung may grow yung after third call, na naman yun, may pangit na development yung iba. Dorsal, fold. Magpo-fold. Yung tail, may gumaganon minsan. Ano tawag doon? Ganyan. So, minsan, ang anal, sir, is... Doon talaga sa... Hindi na nababago, no? Yung anal, yan, minsan kasi okay yung, yung forma niya. Pag after ng third call, pag fourth call mo na, doon mo na makikita, may sobra, minsan may... Tabingi. Tabingi, papalabas yung ibang, direction. Yun yung tinatanggal yung, papalabas. Pero, di always siya na, di always na... Nag-iiba. Pangit yung anal, hindi na pwede mag-champion. Nangyari na yan, sir? Yung RBIA, sir, totoo lang. Hindi naman yung ganun kaganda yung Yung ka-straight talaga.
Hindi naman yun, may ano yung konti, deviation konti. Pero ang liit lang ano yan. Maliit na score na lang yan pag ano, lalo nag-large tsaka jumbo. OA na siguro pag sa jumbo basta, sobrang ganda lang nung ano, nung isda mo. Di na, kasi sa show sir, overall naman talaga. Overall naman. Minus na yung medyo kaya konti. minsan, maano mo rin sa mga ano, naghahanap na sobrang ano ba? Perfectionist. Perfect pa tong budget nyo, gano'n. Maganda yung ano, maganda yung minsan di naman doon nakabase lahat eh. Sa hugis talaga, form talaga ng katawan. So, in short sir, mga ilang months pwede mo na i-release as show potential? 2 to 3 months, pwede na yun. Consider na as si groomer na ang bahala dyan. Pwede na, kahit ma-entry mo na ng small yung 3 months, pwede. Kanang 3 months, no? So, in short, ready to show na? Ready to show na yan. Pag ano, yung pang small category. So, in one breeding, sir, ilan talaga ang lalabas na potential? Nako, minsan 15 to 20 lang. Minsan 10 nga lang eh. 10, medyo malas na yan. Yun, ano na yan? Basta yung sige magaganda na yan. Pero yung may mga maitatabi ka naman na ano, nung napili mo sa third call. Material. Yung material. Minsan may nagde-develop talaga na ano sa maganda. Pwede pala. Makakates yan si Sir Joji. Ano. At least may witness tayo nito. Alam niya talaga yan. Ni Jumjong, alam niya yan. Kasi ano yan eh, di naman always na pangit siya pag third call. Wala nang chance. Minsan nga may pangit yung dorsal sa third call. Na okay sa ano? Paglaki. Paglaki niya. Kasi minsan pag nagre-release ako ng ano, yung sasabi mat grades or yung ano, yung maramihan ng kukunin, lalo na yung ano, pang pet shop. Wholesale na. Bago ko release yan. Kakal ko ulit yan. Tinitignan ko yung mga ano, yung pwede pa. Kasi may chance. May mga chance talaga na ano, mga nagbabago yung at least di tinatapon. Basta third call sir, hindi mo tinatapon. Tinatabi. Tatabihan pag third call. Pinapalaki at saka last call. Pero yung mga ano, nang naka fuse tail. Wala. Separated tab na yon. Ready na yun pag ano may mag-order. Clarify natin sa fuse tail mga groomers sa Ryuken tong ano natin sa Ryuken, namin. Hindi sa Rancho. Hindi sa Rancho. Okay. Kasi grabe yung issue ngayon eh. Rancho, walang problema yan. Walang problema sa Rancho. Nakikip din ako ng fuse tail na Rancho. Minsan na nung nag-champion ko dito ata sa Butuan is fuse yun sa large. Fuse tail. Fuse tail yun. Hindi kailangan na kasi sa Rancho. Kasi kinakalify ko para masa. Kung ano. Malaki naman issue, magkukunti na naman tayo ulit. Talaga yung ano, ano mo talaga yung fuse tail saka split tail sa Rancho. Pakuha ka lang ng 3-5 na show potential. Nag-try ka sa Rancho breeding, sir? Nag-try ka? Nag-champion din. Pero nag-breeding ka, nag-try ka? Diba? Dami na nag-champion sa Rancho ka. Yan. Rancho, Oranda, tsaka Rayo. Pero lang di ko trinay. mas lesser ang potential sa Rancho, diba? Kaysa lalo na dati na ano, na yung fuse tail issue yun, diba dati? Tinatapon na namin yung fuse tail. Pero ngayon, hindi ano yan, pwede yan. Pero pwede na talaga siya. One of the judges na nag-testify niyan is yung sa international show sa Cagayan, na according to him, he's from Thailand ata. Thailand. Fuse tail. Basta ano lang, fuse tail pero bukas. Hindi yung sa flip. Hindi yung flip talaga na. Flip, bawal na yun. Pangit na yung tingnan. Hindi lang, wala lang siyang cut talaga. Wala lang pero cut. nakabukaka siya. Kasi ano naman yan eh, understandable naman yan na ano, talaga may bone talaga dyan na, na hindi nagsisplit. Sa Rancho mga groomers ang fuse tail is okay. Lang, short lang kasi yung ano niya, yung tail niya. Kaya ganun talaga. Kasi kung fuse tail, Oranda, long tail at saka sa Ryuken broad tail, pangit tingnan mga groomers. So, kina-clarify lang namin. So, sa mga potential, sir, since nandun na tayo sa mga potential, mga 10 to 15. Yung pinaka-best talaga yan, 10 to 15. Pero may makakuha ka pa yung sabi ko sa'yo. Yung sa third call. May makukuha ka pa nun. Na so, nagde-develop. Yung mga buyer na hindi meticulous, basta maganda lang yung pagkakagawa. Collection. Makukuha nila yan. Pwede ma-show. Totoo lang, pwede ma-show. Marami. Nakikita ko mga ni sir sa baba. Nakikita ko. Ang ganda ng mga mat grade lang yun. Pero pag ganun ko, uy, ano to sir? Ano lang yan. Mat grade lang yan. Pero ang mat grade mga groomers, clarify ko lang din, hindi yan pangit. Hindi lang pumasa sa standard ni breeder. Kasi yung sabi ni sir, yung mat grade na nakita ko kanina is scaling. Pwede mo ba i-explain yung scaling? Yung sa scaling kasi may yung hindi pantay. Yung size. Yung size ng scale.
Oh. Yung may mga malalaki talaga yung For him, mga groomers, hindi ko na sinasali yun. hindi yan pumapasa ha. So, minsan, yun ang rason na matatalo talaga. Medyo malaki ang minus. Lalo na pag pag yung competition niya tight talaga. Yung puro magaganda yung kalaban mo. Sa minus na lang tayo hahanapan na yan ng fault. Pag makita yun, ito may kasi to. Tsupwera na yun. Isipin yung mga groomers, may isa lang na scale na malaki, hindi napapasa. So, pero pwede sa kung breeding. Breeding, of course. Minsan ang reason lang naman ng scale na yon, hindi naman inborn yun lagi. Minsan lang yung paghuli mo sa nila nung maliliit pa na siya na friction sa ng tab. Kaya natatanggal. Yung tumutubo noon malalaki na, hindi na pantay. Hindi pala yan sa hindi yan lagi sa. So kaya kailangan talaga ng kaya nga kung mas mabuti hawak na lang sa yung paghuli. Sus individual. Yung likod natin mga groomers, pag nag-groom super effort talaga pag yung gusto mo talaga madaming makukuha na potentials. So pag ganyan sir, ito real talk na to ha. So sa breeding, sir, let's just say, 15 lang yung potential. Yung pinaka-best, potential. Do you think, sir, or in your opinion, bawi kaya? Hindi. Depende, sir, kung nagre-release ka ng doon na sa medium or large, makapapresyo ka na kasi ng yan, sakto. Pero pero kung yung sa 15 na yon, ready to show, let's just say, ready to show small category. Sakto lang, may ka din masobra konti, mga ganun lang. Hindi talaga yung laki ng kinikita. Hindi naman talaga ganun. Yan yung totoo talaga. Pag volume breeder ka lang, doon ka babawi kasi madami kang ma-release. Yung pag pet shop. Pag by batch, yung potential mo na by batch lang yung releasing. Siyempre, ngayong buwan na to, ito lang na ang dami na potential na ma-release ko. Yun lang, sakto-sakto lang siya. Matustusan mo yung kuryente, tubig, pagkain ng isda mo. Saka may konting gain pero hindi talaga yung malaki. Yung profit. Yung profit niya konti lang. So mga groomers, ang sa breeder kasi in my own point of view is yung makukuha nila nga potential na binebenta nila as lumalaban talaga. Yun kasi yung pangalan nila ang dinadala. Di ba sir? Tama. So yun na yun. Doon na yun papasok yung medyo. Tama sir, tama. Yun. Ang sarap ng feeling ng champion na naman. Champion yung breed mo. Lalo na pag mag-major awards. Ganyan. Yun, yun. Hindi kasi yan nababayaran. Yung parang, ayos yung yung effort. Hindi yan nababayaran kasi yung... Hindi yan nababawi yung lahat. Ano ba yan sa Tagalog yung dungog? Yan. So, yan yung isa na lang na... Kaya talaga ang most of the time, yung mga breeder, mga groomers, is pinipili nila yung binibentahan nila ng potential. Kasi marami kasi naghahanap kayo ng potential. Hindi naman mag-groom. May talaga na yung na-release mo yung pinaka-best pick mo. Siyempre, magpapasend ng video. Isisend mo naman yun talaga. Lahat ng angle yan. Lahat ng angle. Tapos, yung akalain mo na i-groom ng maayos, yung mga gano'n. Tapos, napabayaan lang. Iiwan lang. Yun ba? Sayang ba? Kasi nga, gaya ng sabi ko, yung talaga awards sa kanila. Pumili talaga na pagre-releasean. Para siya, yung mag-continue yung yung winning line niya Sayang talaga mga groomers Walang profit sa pagbenta. Meron siguro konti lang. Hindi naman so, doon na tayo babawi sa mga yung third batch na tinabi pero hindi naman mahal yun. Hindi na mahal yun. Pang tubig lang yun, pang bawi sa tubig. Masa na halos yun. So, ang talaga in short, doon talaga sa mananalo, awards talaga yung habol talaga ni breeder. Kasi makakilala yung line niya, of course. Second is, tataas yung market value ng mga isda niya soon. Kasi winning line So, makikita niyo naman mamaya. I will show you later on. So, sir, before we end this conversation, anything to shout out? Anything gusto mo pasalamatan? Salamat na sa lahat ng sumusuporta sa isda ko. Manila, Mindoro, Cebu. Hindi ko na maalala yung iba. Sobrang dami. Dami na yung release ko. Maraming salamat sa tiwala lagi sa PLMC line. Saka shout out din kay Kiko Rodel sa Cebu. Yun lang lahat, sir? Okay. So once again, this is Free Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.